kapatid, nandito na naman po si Melo de los Santos para po magbigay ng reaksyon po dito sa pagbalik ni Kuya Oliver sa kanilang bahay. At dito nga po ay napanood ko yung counting clip na pinakita ni Ballpen man si BPM na nakakatuwa po naman niyo si Kuya Oliver kahit papaano ay masaya sa feeling ng kanyang mga kapatid. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po na hindi mapabayaan po ng kanyang mga kapatid si Kuya Oliver. Ito po ay pakikita ko muna sa inyo yung nasa GC, ayan o. Team Daddy Frankie Reactors. Hello. Hello po, Mama. Hello. Kay Ma'am Malo, kay Ma'am Bupil. Ayan. Ayan, kumakain po si Oliver ng mangga. Bunjing. Alam mo, bonjing daw siya, no? Nakakatuwa. Sino? Ay, grabe naman. Siya daw, bunjing. Alam niyo po mga kapatid, sana po ay tuloy-tuloy na kahit papaano ay medyo gumagaan po ang kalooban ko dahil nakita natin ang isang beneficiary ni Daddy Frankie na 20 years na nakakulong ngayon ay magaling na siya at sana tuloy-tuloy na nga po ang paggaling niya at hindi na bumalik sa dati At natutuwa nga ako dito kay BPM at saka kay Gilay na ayan, shout out Gilay at BPM, Ballpen man, ayan, suportahan po natin. Dahil po ay nakausap nila at napakasaya po na nakita natin kay Kuya Oliver, no? Na sinabi niya pa daw ay bunjing. Siya pala ang bunjing. Nakakatuwa at kumakain nga ng mangga. Sana ito ay nagpapasalamat pa rin tayo kay Daddy Frankie sa tulong ng kanyang team na ito nga napabuti ang Kuya Oliver na ito nga napagaling. Kaya pag ang isang Daddy Frankie po talaga na hindi nawalaan ng pag-asa dahil kung ako noon yung nakita ko parang mahirap sabi ko na gumaling basta-basta si Kuya Oliver dahil nga alam naman natin sa 20 years na nakakulong na walang masapat na pagkain, talagang nakita natin kung papaano siya. Ngayon ay napaka healthy na ng katawan niya na talagang tumaba at yun nga matakaw sa pagkain na ngayon dahil nga yun sa mga iniinom niyang vitamins. Kaya sana panawagan ko po sa DSWD na sana kayo na ang magpatuloy, alagaan nyo, suportahan nyo, bigyan nyo sila ng sapat na ayuda para po sa paggaling ng tuluyan ni Kuya Oliver. Dahil sa ginawa nyo na instead si Daddy Frankie tuloy-tuloy lang ang pagtulong niya na kahit gumaling si Kuya Oliver na pabahayan, may sariling bahay, hindi po yan pababayaan, tuloy-tuloy. Ngayon, ang masasabi ko lang po kay Aling Ansing, sana tuloy-tuloy mo na alagaan ang iyong kapatid. Ipakita nyo na kaya nyo ng alagaan dahil ibinalik sa inyo ng DSWD ang kapatid nyo na malusog na, magaling na. Sana tuloy-tuloy lang po. Huwag nyong pababayaan ang kanyang mga gamot. Diba? Dahil sa nangyayari na ito, Pangasinan Pangasinan tapos to Tarlac, medyo hassle po yung kila Daddy Frankie na palagi kayong gagabayan. At maraming tinutulungan si Daddy Frankie sa iba't ibang lugar na dyan sa Pangasinan na talagang naghahanap ng tutulungan. Iyan po ang Team Daddy Frankie na lahat ginagawa po niya. Kahit inahati niya po ang kanyang team, basta lang po sila makatulong sa mga beneficiary. Yun lang po. At wag natin sasabihin na bakit puro si Daddy Frankie. Alam niyo po mga kapatid, bakit natin nasasabing puro si Daddy Frankie? Dahil pinanonood natin, marami tayong napapanood. Walang issue, hindi nakaka-stress,
napapanood natin ang lahat ng mga beneficiary na ginagastusan talaga ng isang Daddy Frankie. Kahit nga ang gobyerno, sangay ng gobyerno, hindi mabigay ang kagaya ng nagagawa ni Daddy Frankie. Sa mga beneficiary niya, like Ate Charmin, Tatay Rodolfo, Tatay Calips, magkano ang mga nabitawa na pera ni Daddy Frankie? At yun ay hindi ni Daddy Frankie hinihingi ng kapalit. Dahil sa vlog niya kay Ate Nida, huwag kayong mag-alala. Tatapusin natin ang bahay mong maganda. Huwag kayong magtanim ng utang na loob sa akin dahil sa pagbablog ko sa inyo, yung kinikita diyon, ibinabalik ko sa inyo. Kaya mabuhay ang isang Daddy Frankie. Nasaan po yung gobyerno na naturingan na kayo po na mga taga-DSWD na dapat tumulong o umalalay sa ating mga kababayan na wala man lang kakayahan, walang pamilya? Dapat kayo po ang nangunguna. Pero kayo po ang nanggigipit sa taong tumutulong ng tapat. Like Oliver. Kung natatandaan niyo po mga viewers, mga kapatid, yung unang topic ko noon, kung natatandaan niyo po, kung napanood niyo mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo, naiisip niyo ba ang naiisip ni Malo de los Santos? Bakit sila, Kuya JJ lang at Ansing ang pinuntahan ng taga-DSWD? Di ba? Natatandaan niyo po mga kapatid, mga viewers, Daddy Frankie? Dahil natapi ko po yan. Dahil hindi po maalis-alis sa isip ko ang tungkol po dito sa DSWD na pumunta sa magkapatid kila Kuya JJ at Ansing. Dahil may dahilan. Kung si Daddy Frankie man may hawak na pera ni Oliver, iyan po ay galing sa mga sponsor na nag-ipon-ipon ni Daddy Frankie para po sa mapabahayan ang isang Oliver na gusto ni Daddy Frankie tuluyan ng gumaling at hindi na bumalik doon sa kulungan niya, sa bahay niya ng 20 years. Dahil nga, yung bahay na yun, tama lang yung ginawa ni Ansing na kulungan ng baboy. 'Di ba? Hindi ba kayo natutuwa sa mga nagawa ni Daddy Frankie? Ang isang Oliver, 20 years na nakakulong, na masahol pa sa hayop. Dahil ang hayop nga, ang baboy nga, napapaliguan ng 2 bisis sa isang araw. Si Kuya Oliver, I don't know. Yung 20 years na yon na nakakulong, kung napaliguan man lang. Siguro, yung una, nung nagkatagalan na, dahil makikita naman natin po sa itsura. Naalos yung buhok, para nang nakasiminto. Yung katawan, na hindi man lang nabihisan. Diba? Nung ikaw ang mapunta doon sa tubig lang sa labas. No? Mabuti pa nga ang aso na. Dahil kami ang aso namin, mayat-mayat namin pinapalitan yan. Pero yung maghapon, bibigyan ka lang ng isang drum o isang balding tubig sa pintuan ng iyong kulungan, ipapainom mo yun sa iyong kapatid. Yung init, di ba? Madumihan o dapuan ng kung anong hayop, naiinom ng ni Kuya Oliver, di ba? Doon
dapat ninyo inisip, pinanood yung upload ni Daddy Frankie kung paano natuklasan o rinikomenda ni Ballpoint Man si Oliver. Sana naisip no, yung puso nyo na nandyan sa mga taga DSWD na kumuha sa mga beneficiary ni Daddy Frankie. Anong kasalanan ni Daddy Frankie? Bakit ginanon nyo? Bakit ginipit nyo? Bakit si Oliver lang na ganun na? Magaling na. Napagaling, nakalakad. Kung natatandaan nyo, sana po, sumagi man lang sa isip nyo. Ngayon, panoorin nyo po si Oliver nang ibinalik nyo na sa pamilya nila kung ano ang kalagayan ni Oliver ngayon. Dahil ito, kaunting clip na nakuha ni BPM, ni Ballpoint Man at ng kanyang asawa na si Jilay, panoorin nyo po. Sa GC, Team Daddy Frankie Reactors. Hello po, Kama. Hello. Kay Ma'am Malo, kay Ma'am Bupil. Ayan. Ayan, kumakain po si Oliver ng mangga. Bunjing. Grabe. Bunjing na siya. Bunjing. Sino? Siya. Ay, grabe naman yun. Siya daw, bunjing. Ayan po, pinakita ko lang sa inyo kung ano ngayon si Kuya Oliver. Dahil yan sa pangangalaga ni Daddy Frankie. Kaya maraming salamat, Daddy Frankie. Kahit anong sabihin at kahit anong gawin nila, sama-sama tayo, kapit bisig, mabuhay pa rin si Daddy Frankie. At sana makipagtulungan po kayo para po mapaunlad natin ang ating bansang Pilipino. No? Na tayo na lang yata po yung may ugali na yung ugali ba na ayaw tayong masapawan. Sana wag nating gawin yun. Na sana po maging masaya tayo kung may mga taong nakakatulong at totoo naman yung pagtulong nila sa ating mga kababayan. Sana po maisip ninyo tong mga taga DSWD. Lalong-lalo na po yung kumuha, yung nagpunta dyan sa magkakapatid na taga DSWD. Sana po respeto natin po sa kapwa natin. Ang lagi ko pong sasabihin, ang aki pong amuto, respeto. May pinag-aralan man o wala, kung hindi nyo dadalhin ang salitang respeto, masahol pa po tayo sa walang alam. No? Kung sino po sana ang may pinag-aralan, kayo po ang gagabay sa mga taong mangmang. Pero ang taong mangmang pa rin ang gumagabay sa taong may pinag-aralan. Dahil sila po ay talagang nagbibigay respeto, nagbibigay pugay kay Daddy Frankie sa kanyang mga ginagawa na pagtulong, lalong-lalo na po sa mga walang pamilya like Tatay Calips, no? Kaya ako muli saludo Daddy Frankie at sa team mo. Mabuhay po kayong mag-asawa na patuloy nagagabay sa ating mga kababayan na talaga pong walang pamilya. Inangaan ko po kayong mag-asawa at ang team nyo sa pag-alaga, aruga nyo kay Oliver at kay Tatay Caleps at sa mga iba pang beneficiary. Marami pong salamat kay Ate Pili na pinakita niya po yung talagang tapat na pag-aalaga, pag-aaruga po sa mga beneficiary ni Daddy Frankie. Maraming salamat po Daddy Frankie at Mami Rochelle, Aling Rochelle at sa team. Nagpapasalamat ako hanggang sa muli po. Marami pong salamat.
sa aking mga kasamahan, reactor ni Daddy Frankie, marami pong salamat sa inyo na patuloy tayo pong sumuporta kay Daddy Frankie. Ipahayag yung mga nagagawa po ng Team Daddy Frankie. Marami pong salamat at muli, suportahan natin ang mga charity vlogger na patuloy pong tumutulong sa ating mga kababayan na hindi po naaabot ng ating mga sanghay na gobyerno. Kayo po ang mabuhay na sa lahat. Ruel of Malalag, Pogong Biyahero, Centro Tekram, at ito nga kay Jason, Mr. Bentiboy, ayan. At kay Vince TV, ayan po. Suportahan po natin. Mabuhay tayong lahat. Shout out sa Team Upo at Antay. Ako po ay muli nagpapasalamat po. Malo de los Santos po. Please subscribe po, Malo de los Santos. At ito po na ginagawa ko para po tayo ay makatulong po sa ating mga kababayan at kay Daddy Frankie at sa lahat ng mga charity vlogger. Saludo po ako sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. God bless you. At sana po pagpalain kayo ng may kapal. Mabuhay!